Kasi kailangan ko talaga mag-workout. Sabi! Ramdaman ko yung sobrang sakit dito sa may bandang. So, as you can see, ang gulo pa ng aking workstation. Dito kasi ako nag-work, ayan. Diyan yung parang aking productivity area. And dun sa kabila, there, yan, yung magulo na yan, is actually my vlogging area. Or sometimes kapag meron akong coaching with my students, dyan ko yun ginagawa para maganda-ganda yung background. Kasi dito sa right side, yan, hindi pa maayos yung aking background. Pero sometimes gumagamit na lang ako ng background sa Zoom, parang artificial, para hindi masyadong obvious. Today, ang gagawin ko muna is likpit ng konti and then workout. Kasi kailangan ko talaga mag-workout. Naramdaman ko yung sobrang sakit dito sa may bandang upper leg part. Ilang araw na rin yun. Parang kailangan ko rin talaga siyang i-stretch. Hopefully, makuha siya talaga ng pag-stretch. Kasi kapag gumagalaw ako, umu-okay naman siya. I mean nakakakilos pa ako, napunta ako kung saan-saan, may mga nagagawa pa ako. Pero kapag na-stuck na ako, as in nakaupo na ako ng matagal dun sa working area ko, pag medyo napatagal na talaga at tatayo ako, gosh, napakasakit. Lalo kagabi, napakasakit talaga. Kala ko hindi ako makalakad. So, ang ginawa ko na lang is ginalaw-galaw ko yung legs ko, ganyan. Yung parang ganito kasi ito. Pakita ko sa inyo. So, dun sa part na yun, sobrang sakit. As in, kapag na-stuck ka ng matagal, tapos minsan nakataas pa yung isang left leg ko, nakapatong sa kabila or nakailalim, di ba? Minsan, pag nakaupo tayo, ganun, ewan ko kung gano'n, pati kayo or ako, ganun lang, parang iniipit ko. Ganyan. Pag nakaganon ako sa upuan, nangangalay ka, gusto mong gumanon, parang naiipitan ako ng ugat. Sabi ko, this has to stop. Wow, this has to stop. Ayun. Kasi bukod sa balakang ko, madalas sumasakit. Yun naman ang parang common issue kapag go-home base ka eh. Pag home base mom ka, nag-work at home ka, yun. Madalas kang matagal na nakaupo. So, marami nang sumasakit-sakit. Yung likod mo, balakang mo, hita mo, braso mo, ayan, kasi gumagamit ka ng mouse, and so on. So, sabi ko, kailangan ko may gawin. So, ngayon, ang una ko munang gagawin is mag-workout na muna ako. Yung parang yoga pilates. Dapi! Nandiyan ka na naman! Pasensya na, kitang-kita niyo yung mga chismis natin sa tiyan. Yan yung wino-work on natin. And at the same time, yung mga masasakit yan. So, hanap muna ako ng video na pwede ko sundin for my workout. Actually, meron na akong sinunod last time na yoga pilates workout. And talagang sumakit yung likod ko nakadagdag. Pero at the same time, alam ko gumana siya kasi sumakit. Kasi kung hindi, parang hindi rin ako satisfied pagka hindi sumasakit talaga yung katawan ko dahil sa workout. Iba kasi yung sakit ng katawan dahil sa trabaho or paglilinis, pagliligpit. Iba pa yon. Hanapin ko lang muna para maka-workout na tayo. Guys, mas ideal nga din nga pala na meron ng naka-ready na pang workout para hindi na mauubos yung oras nyo. Especially, pag limited lang yung time na malalaan nyo sa pag-workout. So, maganda yung meron na kayong dedicated playlist, o kaya folder kung saan nakasave yung mga iwo-workout nyo, or yung video naka-ready na the night before ng workout, para kapag mag-workout na, tuloy-tuloy na. Sa dami ko naman kasing account, nakalimutan ko sa akong sinave. Dapi, wag ka dyan! Dapi! Doon ka! Daddy, tawagin nyo nga to. Ay, doon ka muna. Yan, sige, dyan ka lang ha, dyan ka lang. And last one. Good job. Extend your left leg long. Pull your knee in 2 times. And then straighten your leg. So you pull and pull. Then you scissor switch. Take a look into the mirror. Following your heart, put your silence to the fear. And you deserve it.
deserve it. Rainy season's gonna go, now your seeds can grow. Imagine that, you deserve it. You deserve it now. Hey. Pick up the phone, little darling, I got a bit to say. I'm speaking from the heart, I pray it doesn't ricochet. I know you got his up, distance makes this hard enough. I hope that I can ask for you to listen, man, this fight is tough. I sent a message and maybe you didn't get it yet. When you have a second, you should check it, swear you won't regret it. I'm stepping out of a meeting, a big amount's where it's leading. I'll make you proud in proceedings, we'll hit the town in the evening, darling. And then it's time for us to celebrate. Pop some vino, we know we celebrate. Hello, mate. Yun, so nakatapos na akong mag-workout. Nagpitan time na kasi magluluto naman ako. Yun naman ang next. Na-stretch talaga yung ano ko. Yung mga legs ko. Although may pain pa rin dito sa... Kita nyo na yung stretch mark. So, although may pain pa rin dyan, pag kumikilos, nakakalakad-lakad na ako. Unlike kagabi, na sobrang sakit na, alam mo yung parang ayaw mo nalang lumakad. Kala ko okay na yung sa hips ko, pero pag pala na-stop or naglalakad ka na, yung tatamaan mo yung punari, ganyan-ganyan, side-side, masakit ulit. Kaya, pero kinakailangan ko igalaw kasi mas mahirap pag na-stuck naman ako, baka lalong di na ako makalakad ng maayos. Gawain bahay muna, kailangan kilos-kilos. Also, I do have to mention, though, I just had fun running my biggest structure. Yan yung kumon mo, ha? Yeah, that's great. Oh, I didn't... Ayan, nagtitake ako nito. Apple cider. 2 cups full. Also, did someone just think nothing to do with the rampage? Roll it down. Roll it down. Nice. People try to comment. This is the most connected. And how deep can one type today? What if it happens? Used to get my head done, used to have my nails long, used to wearing makeup every day. Used to rush to work and have no time for fun, and spend half of my life on full highways. Then the world closed down, stuck inside this town, home with the family, all new reality. 4 walls and a door, nothing's like before, you and me and no distractions. So let's just keep it simple. There's so much we can do at home. Build a fort in the living room, have a pillow fight, grilled cheese in our bedroom. Look at stars and eyes, keep it simple. Disconnect the telephone, rip up all the calendars, cancel every plan, catch up on The Bachelor. We'll still laugh again the day we kept it simple. Alright guys, so I have to stop what I'm doing now kasi pupuntahan ko muna yan ako, susundin ko muna sa school, wala si daddy. So nakaganito pa ako, isang mabilis, 10 minutes na lang, uwian na niya. Gosh, magko-commute pa ako, mag-jeep pa ako. May ini-edit kasi ako daw matapos-tapos. So sige, balikan ko kayo ha. Okay guys, sundin muna ako ha. Puntahan ko muna yung bunso ko, si Kian sa school. Wala kasi si daddy, pumunta siya, may pinuntahan siya. So ako muna ang susundo. And malalate na ako, 10 minutes na lang. Maghahanap pa ako ng masasakyan, tricycle or jeep. So, pero pagka naman na alam naman ng anak ko na hindi siya aalis dun sa school hanggat wala pa yung sundo niya, ako or daddy lang niya. So, doon lang muna siya, maglalaro muna yun, magtatatakbo muna yon. Pero syempre, mas maganda yung makarating din ako doon na mas mabilis, diba? Iyan! Ayun! Ha? Bumili ka? Okay. O, tara. Uwi na tayo. Lalaroan muna. O, sige, tara. Alam ko. Baby. May hilahin ka na po ito. Medyo may lang ko. Ha? Lagawan! Parang hila na. Oo, sakit sa baba. Always in a hurry, let all of the minutes just fly by. Focus on the wrong things, double tapping, scrolling, fall asleep while asking myself why. Then the world closed down, stuck inside
was at this town home with the family on the reality. 4 walls and a door, nothing's like before. You and me and no distractions. So let's just keep it simple. There's so much we can do at home. Build a fire in the living room, have a pillow fight, grilled cheese in our bed, and look at stars and let's keep it simple. Plano ko, kasi masakit nga yung dito ko. Kaya nag-workout ako, diba? Eh, hanggang ngayon sumasakit lalo pag na-i-stack. So, pag nakaupo ka ng matagal, tapos tumayo, ang sakit. So, gagamitan ko, ito, ayan. Actually, kung matatandaan nyo doon sa mga video-video ko dyan, sa kusina, patungan to doon. 3 yung ganito ko. Ito yung nasa taas, patungan ng mga kawali. So, susubukan ko kung okay naman. Nga lang salamin kasi to kailangan, wag lang didiinan. Ayan, kasya naman siya. So, at least dito ako magla-laptop. Punasa ko na lang. Di ba, pansamantala dito muna para nakatayo ako kapag nag-work. Tapos, babalik ko na lang doon. Or, bibili ako ng isa pa. Akin na to dito na lang. Para mataas. Para nakatayo ako. Kasi ito nga, itong area na to is my tinatawag kong parang thinking area or productivity area. Kasi, doon talaga sa kabila yung dati kung saan ako nag-work. Kaya lang, feeling ko para akong nakakulong. Gusto ko kasi yung may nakikita talaga akong ganito or nasa tabing pinto ako or nung una, sa labas pa talaga ako nag-work nung una. Naglalagay ako dyan ng table, tapos upuan, kaya may damo-damo dyan. Ginawa ko na lang siyang parang tambayan. Dito yung naisip ko, nung una dito yung mga gamit kasi dyan si daddy. So tinanggal ko yung printer and yung ibang mga gamit. Sabi ko dito na lang ako, at least kita ko pag gusto kong sumilip, kita ko yung gardens. Kahit hindi ko pa masyado naalagaan yung garden. Yun nga lang, pagka nangawit na ako, uupo, bababa ako ulit, diba? Meron kasi talaga ako yung block na malaki. Nandun yung originally doon nakalagay yun. Yung block na natataas baba. Mabigat yun, bakal yun. Kaya lang, nasira kasi yung yung pinaka, parang cylinder niya. So, hindi na siya tumataas baba. Lagi na lang siya nakababa. Eh di sabi ko, ano sense nun? May table naman ako, tapos laptop gamit ko. So, tinanggal ko na siya, nandun siya, nakatambak muna. Wala rin kasi akong mahanap ng pinaka-cylinder niya. Dumi. Let's just keep it. I wanna keep it. Yeah, let's just keep it simple. Lalagyan ko pa rin ito, yung pinakapatungan ko. Kasi actually ito, sira na to na fan. Kaya lang, para hindi mag-init ka ako yung laptop. Kasi masyado siyang dikit dito sa table. So, nilalagyan ko nito para naka-elevate at open pa rin yung ilalim. Ayan, open pa rin. So, para hindi masayang, nag-DIY na lang ako, di ba? Ayan. Tapos, ngayon tataas. Yan. O, yun. Ayos. Pero kung sakaling kailanganin talaga ng mousepad, ito naman, may magagamit naman ako. Yan. Kalawit lang talaga siya. Pero carry na, diba? At least nakakemot uli ako. Para hindi masakit. Dati naman kasi ginagawa ko na talaga to. Ayun, natuwa lang ako na umubra siya. So, malamang dito na lang to talaga. Para nakakatayo ako. Tapos kapag ibababa, we'll see. Teka. So, kaya naman din ko sa baba. Ilan talaga madilim. Oh, kung nakababa, ayan, kung nakababa, okay pa rin, carry. Ganyan, tapos bababa ko lang din siguro to para nakataas siyang ganyan at okay pa rin. Kita ko pa rin, di ba? Nakaka-work pa rin ako. Tapos taas ulit. So, medyo DIY lang. Medyo may discomfort ng konti. Pero, kung makakatulong naman sa health ko, lalo na sa aking back, and dito sa mga hita ko, sa balakang, why not? And kahit pa paano ma-exercise pa ako. Speaking of exercise, I think ito, isa to sa magagamit. Medyo marumi lang. Charan! Ayan, so kapag gaganon-ganon ako yung twist-twist para ito nagagalaw. So, hopefully, magamit ko. Kasi marami akong workout equipment dito na hindi ko masyadong nabibigyan ng oras. So, I think this time, magagamit ko na siya dahil Sheena, kailangan mo na. Okay? Kailangan mo na. Hindi pwedeng puro work, hindi pwedeng puro gawain bahay. You have to have self-love. I hope nakaka-relate kayo.
Guys, update lang, nagkatagyawat ako kasi naggamen. So, may nilalagay na akong gamot dyan, yung Dr. Leo. Nagawa ko ng video, pakita ko sa inyo ha. Ino-observe ko kasi, kaya lang once a day lang ako gumamit, tuwing umaga lang. Sa gabi nga kasi nagre-retinol ako, meron siyang active ingredient, salicylic acid. So, hindi ko siya pwede pagsabayan kasi sigurado may mangyayari sa mukha ko. So, ginagamot ko siya. So far, natutuyot naman agad. Siguro mas effective kung twice a day kasi nakalagay parang twice a day. Kaya lang, sa umaga lang. So, ang ginagawa ko isang pupunas, tapos, nag-moisturizer, tapos yung Dr. Leo na yun, yung parang nasa bottle, and then sunscreen. Ayan. So, tatry ko din ng direktang yun muna bago yung moisturizer tsaka sunscreen. Ayan, so far natutuyo naman siya. Unlike nung una talagang namimintog talaga. So, marami kasi ako mga ka-home base ma'am at mga ka-home base kada yung nakakausap. Kapag, lalo na yung mga students ko kasi yun talaga. Madalas pag nagko-coaching kami, kinakamusta ko sila kung kamusta yung pag-aaral nila. At saka kung paano lang na pagsasabay-sabay ba yung mga ganitong bagay, yung nag-aaral sila, minsan may trabaho pa sila, tapos pag-uwi mag-aaral, tapos may gawaing bahay, may responsibility sa family. So, kinakamusta ko. And madalas nga talaga puyat, walang pahinga, walang tamang kain, tamang oras ng paliligo, ganyan. Even yung mga ganitong workout, diba? Madalas hindi na rin talaga nagagawa kasi nga, dala ng kabisihan. Kabisihan ba? Kumaga mas importante ibang bagay, which is hindi naman mali. I mean, ako kasi nanay din naman ako. So, madalas ang naisa-sacrifice ko talaga yung sarili ko kasi kailangan ko unahin yung ibang bagay. Lalo na kapag dating sa pamilya. So, isa akong living proof na kapag napabayaan mo sarili mo, marami ang magsasuffer. Hindi lang yung trabaho mo, kundi yung pag-aalaga mo sa pamilya mo. Kumbaga, imbis na dapat maging inspirasyon ka sa kanila, madalas hindi. Kasi nga, ikaw mismo, may sakit ka, di ba? Paano mo sasabihin sa kanila na, oy, mag-workout ka, oy, kumain ka ng tama, oy, maligo ka, oy, magpahinga ka, kung ikaw mismo, hindi mo siya ginagawa. So, isa yan sa, parang, yung nagbukas sa akin, lalo na nung isang beses na tinanong ako ng anak ko na, ako na rin, niyayaya ko mag-badminton. Sabi ko, anak, masakit kasi katawan ko, ganyan-ganyan. Tara, laro naman tayo, ganyan-ganyan. So, nakipaglaro ako, kaya lang naramdaman ko yung pagod agad. Tapos, yung hindi ko siya kayang tagalan, yung laro, parang, ang sakit agad ng braso ko. Dami ko nararamdaman. So, hindi ako makasabay, kaya sabi ko, hindi pwedeng ganito. At my age, dapat, kaya ko pa. Bukod sa, di ba, sabi ko nga, what's my biggest why? And that's my family. So, kung paano yung kung puro work na lang intindihin ko, tapos wala akong oras kanila or hindi ko kaya makisabay, di ba? So, yung mga simpleng bagay ng pagliligpit, pag-aayos ng workstation mo, pag-workout ng konti, siguro naman magandang sacrifice yun for me. So, magandang gawin yun for myself para pag dumating yung time na kailangan din nila ako, madali ako makaka-attend sa mga pangailangan nila. And kung gusto nila ng inspirasyon, makakita ng inspirasyon na, si mami nag-workout din yan, ganda ng katawan, walang sakit, yung mga ganun, madali ko mapapayuhan na, anak, magpaka-healthy ka, kumain ka ng ganito, tingnan mo si mami, ginagawa din yun, diba? Yun, parang living proof ba ako for them. And nakita ko rin yun doon sa isang anak ko na kapag ka sinabi ko, kasi nag-workout na rin ako. So sabi ko, anak, mag-warm up ka muna ha, bago ka mag-badminton. Kasi para hindi ka ganun. Hindi na ako nahihirapan sabihin yun sa kanila. Kasi nakikita nila na ginagawa ko din yun sa sarili ko. Alam nila nag-workout din ako. So meron lang mga times talaga na minsan nakakalimutan kong mag-workout or hindi ko naipagsasantabi ko yung pag-workout. Kaya masakit minsan yung mga balakang ko, ganyan. Kasi masyadong babad ako sa pag-upo. So, nagiging reminder din yun sa sarili ko na, Sheena, take a rest muna, o kaya workout ka muna, mag-stretching ka muna, mag-yoga ka muna, mag-pilates ka. Yung mga ganun, para hindi ako mahina. I want to be strong. Para kapag kailangan nga nila, nakaka-attend ako sa mga ganun, di ba? And of course, gusto ko magtagal sa mundong ito. Gusto ko masubaybayan sila. Let's do this. Ang dami kong daldal, no?